Kasamang Estela. Pinaghirapan mo talaga ang posisyong ito, ang unang news anchor ng bansa. Napakataas na karangalan. Isusuko mo ba talaga ito? Ako ay muling nabuhay. Hindi, gagawin ko ito. Napakagaling. Ang unang news broadcast ay magsisimula sa loob ng 2 linggo. Bilang unang anchor na lalabas, kailangan mong mag-report sa North City Television. Kasamang Estela. Umuwi ka at maghanda ng mabuti, at kausapin mo ang iyong pamilya. Isang napakarangal na bagay, naniniwala ako, na ang iyong asawa, si Coronel Santos, ay matutuwa at susuportahan ka. Bakit matutuwa si Ethan para sa akin? Tiyak na hindi niya ako susuportahan. Sa nakaraang buhay ko, isinuko ko ang pag-aalaga sa mga magulang at anak ni Ethan. Iniwan ko ang unang pagkakataon ng bansa bilang isang news anchor. Siya ay inilipat sa isang isla at isinama ang military doctor na kasabay niyang lumaki, si Lily. Tita Reyes, ayokong umalis ka! Tita Reyes, mamimiss kita. Sa bahay, ang mga matatanda at bata ay nasa iyong mga kamay. Gumigising ako bago pa mag-umaga araw-araw para magluto. Nagpapakulo ng gamot para sa aking biyenan. Pagkatapos, inihatid ang mga bata sa paaralan. Tara na. Pagkatapos, pumapasok sa trabaho sa pabrika ng tela. Pagkatapos ng trabaho sa gabi, kailangan ko pang tulungan ang mga bata sa kanilang takdang aralin, magmasahe at maghugas ng paa ng aking biyenan. Nanay. Tatay, masakit na naman ba ang balikat mo? Nanay. Araw-araw sa loob ng 10 taon, lumaki ang mga bata. Nang malaman kong uwi si Ethan, espesyal akong nagbakasyon. Tita Reyes. Ikaw. Kayong lahat. Ikakasal kami sa katapusan ng buwan. Ikaw at ako ay walang nararamdaman para sa isa't isa at wala tayong pagkakatulad. Ilang taon na akong hinintay ni Lily. Panahon na para ibigay ko sa kanya ang pangakong nararapat sa kanya. Ang kasal ninyo ay inayos ng mga lolo't lola. Isang relikya ng nakaraang feudal. Nagsasalita ng Ingles si Tita Reyes. Magaling siyang doktor. At nagpiano siya. Perpekto siya sa lahat ng paraan. Tama. Isa lang akong batang babaeng pinakasalan na hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. Paano ako magiging karapat-dapat ng bantog na si Coronel Santos ngayon? Pero walang nakakaalam. Para maging karapat-dapat sa kanya, tinuruan ko ang sarili ko ng buong kurikulum ng junior at senior high. Sa sarili kong pagsisikap, pumasa ako sa exam para maging unang news anchor ng bansa. Para sa kanila, isinuko ko ang pagkakataong iyon. At dahil sa sobrang pagtatrabaho, nagkaroon ako ng sakit sa baga. Pero tayo ang mag-asawa. Fake ang marriage certificate natin para lang mapatahan ang mga magulang natin. Hindi tayo kailanman legal na ikinasal. Kung ayaw mong umalis,
Leo, Ivy. Sasama kayo sa akin at kay Tita Reyes para tumira sa bagong bahay na inilaan ng Military District. Ikaw na lang ang maiiwan dito at mag-isa mong harapin ang buhay. Ethan. Ethan. Para sa tagumpay na mayroon ako ngayon, ang taong pinakapasasalamatan ko ay si Lily sa lahat ng mga taong ito nang walang pag-aalinlangang suporta. Narinig ko na mayroon pa ring orihinal na asawa sa bahay. May sasabihin ka ba sa kanya? Hindi siya kailanman naging asawa ko. Isang may bahay lang, hindi na dapat banggitin. Kung may susunod na buhay, Ethan, sisiguraduhin kong makikita mo kung gaano kaganda ang buhay ng tinatawag na may bahay na hinahamak mo. Pagkatapos, naiwanan ka at ang mga anak. Sa buhay na ito, mabubuhay ako ng magiting para sa sarili ko. Ikaw, Pasensya na, hindi kita nakita. Tita Reyes, okay ka lang ba? Tita Reyes, nabasa ka ba ng tubig? Tita Reyes, ang galing mong doktor. Marunong kang mag-Ingles at marunong kang mag-violin. Tita Reyes, magiging nanay mo ba kami? Tita Reyes, magiging nanay mo ba kami? handa na ang hapunan. CJ, edi ibibigay ko na lang kayong lahat sa kanya. Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyari? Kasalanan ko lahat, kakatapos ko lang hugasan ang mga kamay ng mga bata, hindi ako nakatingin nang itapon ko ang tubig. Pero hindi mo pwedeng, isisi lahat sa mga bata, at sabihin mo pang, ayaw mo sa kanila. Okay ka lang. Hindi ka nasaktan, di ba? Ethan, ako. Paano ka naging pabaya? Muntik mo nang matamaan si Lily. Mag-sorry ka. Pasensya. Ethan, kumain ka pa ng itlog. Sa nakaraang buhay ko, tingin lang niya, natatakot na ako magsalita. Nagsusori ako ng mahina. Sinisikap kong mapasaya ang lahat. Pero ngayon, hindi ko na gagawin yon. Bakit parang, iba siya sa kanyang normal na sarili?
Osman Tuskik, sabi mo gusto mo ito noong huli. Sinabi ko lang yun nang walang iniisip. Pinuntahan mo pa talaga para bilhin ito. Ang hassle naman nun. Basta gusto mo, walang hassle na masyado. Ako at si Ethan, ikinasal dahil sa pilit ng magulang niya. Sa lahat ng mga taon, hindi ko pa nakikita ang malambot niyang side. Kahit sa wedding night namin, malamig at diretsahan siya. Maliban sa 2 beses na nabuntis niya ako, ng anak naming lalaki at babae. Hindi niya ako hinayaang hawakan ang kamay niya. Tatay, gutom na ako. Sabihin mo kay nanay na magluto, bilis. Mamatay na ako sa gutom. Huwag na, kakain tayo sa labas ngayon. Yehey! Estela, sumama ka sa amin. Hindi na kailangan. Tara na. Bilisin mo. Ano ang gusto mong kainin? Ikaw ang mag-order ng gusto mo. Mapo tofu, kung pao chicken, maanghang na manok, maanghang na isda, at maanghang na sabaw. Sige, sandali lang. Mahina ang tiyan ni Ethan at hindi makakain ng maanghang. Si Leo at Avi ay hindi pa nakakain ng maanghang mula noong bata pa sila. Pero puro maanghang ang in-order niya. Hindi ba gusto ang kinain na in-order ko? Masarap. Ang sarap ng kinain na in-order ni tita. Sarap. Ang anghang, sobrang anghang. Wala akong nilagay na sili. Ulitin mo. Delikado ang tiyan ng 3. Kaya laging pagkaing mabuti sa tiyan ang ginagawa ko para sa kanila. Pero napupuna pa rin ako. Pero ngayon, napaka-relax lang ni Lily sa kanila. At okay lang sa kanila. Pasensya, pasensya. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Pumunta na tayo sa ospital. Puno ng paltos ang braso niya. Kailangan natin itong gamutin kaagad. Dapat ka ring pumunta sa ospital. Tita Reyes, masakit pa ba ang kamay mo? Tita Reyes, ayos lang ba ang kamay mo? Tita Reyes, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Kayong dalawa, huwag kayong gagalaw. Dok, pakitingnan naman si Tita Reyes. Nasugatan ang kamay niya. Bilisan mo! Ang sakit na ng nararamdaman ni Tita Reyes, baka umiyak pa. Pero yung babae doon, ay mas malala ang sugat. Hindi naman siya mamamatay. Pasok na siya, ngayon din.
Huminga ka ng malalim, huminga ka palabas. Tumutunog pa rin sa voicemail ang phone ni Ethan. Noong ipinanganak ko si Leo, nahirapan ako sa panganganak at nawala ng maraming dugo. Muntik na akong mamatay. Si Ethan, ayaw pang sagutin ang tawag mula sa ospital. Noong nakaraang taglamig, sobrang taas ng lagnat ni Leo at ayaw bumaba. 3 araw at gabi akong nagbantay sa tabi niya. Pero ngayon, nag-inarte siya ng todo dahil sa maliit na pulang marka sa kamay ni Lily. Noong nagka-pneumonia si Evie, dinala ko siya sa ospital sa gitna ng malakas na ulan. At ngayon, nasasaktan ng sobra si Evie na hinahawakan niya ang kamay ni Lily at umiiyak. Tulong, may nag-collapse. Ang bait talaga ng pinuno na yun. Hindi naman nasugatan ang kamay ni Dr. Reyes, pero araw-araw siyang nagdadala ng pagkain para sa kanya. At ang 2 bata ay ang cute-cute, palagi nilang tinatawag na Tita Reyes. Ang sweet nga. Grabe ang mga sugat ni MS Smith, pero parang patay na rin ang asawa niya. Ni minsan hindi pa siya dumalaw. Tumigil ka nga, Tara na. Patay na siya. Sa akin. Patay na siya. Ethan, nasa ospital din dito si Estela. Hindi mo ba siya dadalawin? Tita Reyes, hindi pa nga lubusang gumagaling ang sugat mo. Bakit palagi ka na lang nag-aalala sa iba? Masyado lang mabait si Tita Reyes. Matibay yan, huwag kang mag-alala. Sampung araw na lang. At mawawala na ako ng tuluyan. Minor injury lang naman ito. Ang dami mo pang biniling alahas para sa akin. Nasugatan din si Estela. Wala siyang kahit ano. Dapat ibigay ko sa kanya ang iba. Matibay yan, huwag mo nang pakialaman. Estela, nandito ka rin pala. Maraming alahas ang binili sa akin ni Ethan. Pumili ka para sa iyo. Ayoko. Huwag kang magpakapilit. Heto, bagay sa iyo ang bracelet na ito. Sabi ko ayoko. Lily. Anong ginagawa mo? Lily. Anong ginagawa mo? Hindi ko siya tinulak. Kalimutan mo na, Ethan. Ako ang nagkamali. Hindi kasalanan ni Estela. Dalhin kita sa ospital. Dapat pag-isipan mo kung paano ka magsusorry. Ang sarili kong asawa at mga anak. Ang labo. Gabi na naman siya sa labas. Nakakainis ba talaga ako? Pero ngayon, nasanay na ako at wala na akong pakialam. Anim pang araw. Gusto ng mga bata si Lily, kaya pinapunta ko si Lily para tumira muna sa atin. Sa mga susunod na araw, nagtutok ako sa pag-aaral ko at wala akong ginawang gawaing bahay. Ang mga labahing madumi ay nagkabundukan. Ang sahig ay natakpan ng alikabok. Ang kusina ay puno ng amoy ng sirang at amag na mga tira. Estela, hanggang kailan mo ito gagawin? Wala akong ginagawa. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka nagluluto, hindi ka naglalaba, hindi ka man lang nagpupunas ng sahig. Bukod pa sa lahat ng iyan, may iba pa akong gagawin. Asawa ka sa bahay. Ano pa bang magagawa mo bukod sa gawaing bahay? Wala ba dito si Dr. Reyes? Hindi ba mas gusto mo ang tulong niya?
Dr. si Lily, ang mga kamay niya ay para mag-opera, hindi para sa ganitong mababang uri ng trabaho. Talaga namang delikada siya. Tama na. Tigilan mo ang pagpapakaawa sa sarili mo. Gusto mo lang lumabas kasama ako, hindi ba? Bukas ng hapon, South City Ice Rink. Pagkatapos, bumalik ka na sa normal. Ethan, day off mo bukas. Labas tayo kahit saan. Busy ako. Noong nakaraang buhay ko, marami na talaga akong pagmamakaawa kay Ethan. Gusto kong makipag-date sa kanya. Sasabihin niyang busy siya. O nakakabagot ang mga laro ng isang maliit na babae. Ngayon, ginagamit niya ito para maawa siya sa akin. Bilisan mo. Wala akong oras na maghintay sa'yo. Hindi ako pupunta. Lumabas ka. Kung hindi ako pupunta, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa akin? Apat pang araw. Anong klaseng kasal ito? Tumayo ka muna. Tiklupin mo ang iyong mga tuhod. Ibaba mo ang iyong sentro ng grabidad. Iangat mo ang iyong paa. Elenan. Tama. Dahan-dahan. Halika. Pwede ka pang umusad ng kaunti. Ang clumsy mo naman. Hindi mo pa rin matutunan ito. Ethan. Estela, kamusta na ang iyong pagsasanay? Noong tinuturuan ako ni Ethan noon, hindi ko talaga makuha ng tama. Laging kailangan akong hawakan ni Ethan para hindi ako matamba. Halika, ipapasyal pa kita ng ilang beses. MMHMM. Tumayo ka muna. Dahan-dahan lang. Halika. Dahan-dahan. Ay naku, gumuguho ang skating rink. Takbo, takbo. Ethan, tulong. Coronel Santos, ang kalagayan ng iyong asawa ay hindi maganda. Bali ang kanang binti niya, dalawa rin ang bilang tadyang niya. At ang kanyang mga baga ay may pasa. Lanan. Gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Mabubuhay pa ako. Hindi sa ayaw kitang iligtas kanina. Pero bilang sundalo, ang prioridad ko ay ang mga sibilyan. Asawa ka ng militar, dapat maintindihan mo. Ethan, iligtas mo. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, bilang kaibigan ni Lily noong bata pa, abala na abala ka sa pagligtas sa kanya. Kaya wala ka man lang oras para tingnan ang sarili mong asawa. Isipin mo ang gusto mo. Siya nga pala. Dumating na ang order para sa paglipat sa isla. Aalis ako sa loob ng 3 araw. Iiwan ko sa iyo ang mga matatanda at bata para alagaan.
Sa nalalabi kong buhay, hindi na ako muling magiging tanga. Mamumuhay na ako para sa sarili ko. Dapat sana ay nagniningning ako. Ang unit ay magdaraos ng despedida para sa akin mamayang gabi. Pamilya ka, kaya dapat kang dumalo. Ni hindi man lang siya nag-abala na magtanong tungkol sa paggaling ko, kahit isang salita. Halika. Para bang si Lily, ang kanilang ina. Tita Reyes, ano ang mangyayari sa akin at sa kapatid ko kung aalis ka? Tita Reyes, ayaw kong umalis ka. Ang tatay mo at ako ay babalik para makita kayo. Tulad noong nakaraang buhay ko. Pumunta si Ethan sa isla, at isinama pa rin niya si Lily. Ang pag-alis na iyon ay tumagal ng 10 taon. Noong nakaraang buhay ko, naiwan akong mag-isa kasama ang mga Johnson. Nag-alaga sa matatandang biyenan, at sa mga maliliit na bata. Isinuko ko ang mga pangarap ko. Isinuko ang karera ko. Maging ang buong buhay ko ay isinuko. Para lang mapanatiling buo ang pamilyang ito. Pero sa huli, bumalik si Ethan. Para lang pakasalan si Lily. Iniwan akong mag-isa. Ikaw, Ikakasal kami ni Lily sa katapusan ng buwan. Pero ako, kami ang mag-asawa. Fake ang marriage certificate natin. Iyon ay para lang mapatahan ang mga magulang natin. Hindi tayo kailanman legal na ikinasal. Kung ayaw mong umalis, Leo, Ivy, kayong dalawa ay sasama sa akin, at kay Tita Reyes, para tumira sa bagong bahay na inilaan ng military district. Pwede kang manatili dito, at mabuhay ng mag-isa. Sa buhay na ito, paano ko maaaring ulitin ang parehong pagkakamali? Estela, umalis na tayo. Sa pag-upo dito ng ganito, maaaring isipin ng mga ibang tao na masayang pamilya kaming 4. Pero alam ko na ayaw lang talaga ni Ethan maging usap-usapan si Lily. Tatay, okay ka lang? Ethan, Ethan, naipit ang bukong-bukong ko. Anak ka ba? Paano ka nagkaganon kabaya? Nabali ang paa ko, at wala man lang silang pakialam. Para kay Lily, ipapanganib nila ang buhay nila. Katawa-tawa lang ako.
Mediko, bilasan mo, nasugatan si Coronel Santos. Tulungan ninyong tumayo ang koronel. Kapamilya, sumama ka sa akin para pumirma. Lily. Kumusta si Lily? Okay lang ba si Tita Reyes? Sabihin mo sa amin. Okay lang siya. Maayos naman ang pag-aalaga ninyo sa kanya. Talaga bang okay si Lily? Ayokong ikaw ang magpalit ng benda ko. Maghihintay ako kay Tita Reyes para gawin iyon. Si Tita Reyes lang ang makakapagpaganda niyan. Kawawa naman si Ginang. Smith, kung ako iyon, na may asawa at mga anak na ganoon, matagal na akong tumakas. Hindi ako uwi. Diretso na ako sa isla kasama si Lily. Ikaw na ang bahala sa pagpapauwi sa mga bata. Kailan mo kami susunduin sa ospital? Wala ba kayong si Tita Reyes? Si Tita Reyes at si Tatay pumunta na sa istasyon. Sunduin mo kami, bilis. May iba pa akong gagawin. Ito lang ang regalong ibinigay sa akin ni Ethan. Ang pamilya Santos. Paalam na magpakailanman. Simula ngayon, yayakapin ko na ang bagong buhay ko. Ethan, ikakasal ka kay Estela bukas. May nabili ka bang alahas para sa kanya? Ma, okay lang. Magiging ikakasal ka na. Hindi pwedeng wala kang alahas. Magkano? 2 piso. Tara na. Anong problema, Ethan? Wala lang. Hindi naman pupunta si Estela sa beacheng. Siguro nagkamali lang ako. Binabaan niya ako ng tawag. Siguradong susunduin niya tayo. Sumama si Tita Reyes sa isla kasama ni Tatay. Bakit siya galit na galit? Kung si Tita Reyes, ang magiging nanay natin, ang galing nun. Oo nga.
Matagal na nating hindi nakikita si Estela. Dinala ni Ethan si Lily sa isla. Nagtatampo si Estela. Huwag kang mag-alala, maghintay ka lang sandali, malapit na siyang umuwi. At saka, babae lang naman si Estela. Kung iiwan niya ang pamilya natin, saan pa ba siya pupunta? HMM. Leo, bakit hindi pa tayo sinusundo ni Mama? Natatakot ako. Tatawagan ko na si Lola ngayon. Tingnan natin kung hindi siya pagalitan ni Lola. Hindi pa tapos ang labahin, walang lutong pagkain. Hindi pa naiinom ang gamot ko. Ni hindi man lang niya naisip ang hugasan ng paa ko. Ano ba talaga ang gusto gawin ni Estela? Si Estela lang ang nagmamasahe sa akin araw-araw. Saka lang, gumagaan ang pakiramdam ko. Ibig kong sabihin, itong si Estela. Kahit nagalit siya, dapat may limitasyon. Ano ang ibig sabihin ng hindi pag-uwi ng ganito? Sa tingin ko ayaw na niya sa pamilyang ito. Malapit na sina Ethan at Lily, hindi lang isa o dalawang araw. Sa pagbabantay natin sa kanya, tiyak na habang buhay siyang mananatili sa mga Johnson. Ano ba ang inis niya ngayon? Ay, ang telepono. Siguro si Estela ang tumatawag. HMPH. Sa wakas, naisip din niyang sumobra na siya. Sige, basta't umuwi si Estela. Maraming gawaing bahay ang naghihintay sa kanya. Lola, sunduin mo kami sa ospital. Bilis! Hindi ba? Kasinundo ng nanay mo sa ospital. Hindi siya dumating. Lola, natatakot ako. Sige. Naiintindihan ng lola. Ang layo ng biyahe. Hindi na tayo kasing bata ng dati. At dumidilim na, paano tayo makakarating doon? Kailangan nating pumunta. Nasa ospital pa ang dalawang bata. Sinasabi ko sa iyo, talagang may kakaiba si Estela. Isang bagay na kung hindi siya mismo umuwi, pero hindi man lang niya inaalagaan ang mga bata. Napakahirap para sa amin mga matatanda. Pagbalik niya, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Lolo, Lola. Leo, Ivy. Halika na. Uwi na tayo. Lola! Hindi pa nababayaran ang bill sa ospital. Ano? Ano ba iniisip ni Estela? Sinira niya ang isang perpektong buhay. Anong ginagawa mo? Magbabayad ng bill. Ay, saan ako kukuha ng pera? Sa lahat ng mga taong ito, hindi kailanman nagbigay sa atin ng pera si Ethan. Ang pera para sa pang-araw-araw na gastos, ay lahat galing sa sahod ni Estela, sa pabrika ng tela. Ano ang gagawin natin? Tatawag ako. Hindi na kaya ng mga balikat ko. Masakit din ang likod ko. Parang nabali ang mga binti ko. Hindi na ako makahinga. Magpahinga ka muna. Bukas na natin asikasuhin ang iba. Lola, gusto kong maligo. Lola, gutom na ako. Nanay, tatay, handa na ang hapunan. Kain na kayo. Paliligo muna ako ni Leo at Ivy. Tapos, ihahanda ko ang gamot ninyo. At gagawin ko ang masahe at paghugas ng paa. Hindi ko na ito matitiis. Kukuha ako ng tubig. Ikaw naman, magluto ka para sa mga bata. Ang pangit ng lasa nito. Gusto ko ng luto ni nanay. Miss ko rin si nanay.
Mahal, puntahan mo si Estela bukas. Galit si Estela, dapat maintindihan natin. Sobra na talaga ang ginawa ni Ethan. Matagumpay na lalaki si Ethan. Babae lang naman siya, hindi ba niya kayang tiisin? Hindi pa nahuhugasan ang mangkok na ito. Hindi ko pa nahahanda ang gamot ko. Hindi pwedeng laktawan ang gamot na iyan. Paalala sa atin ng doktor iyan palagi. Hindi ako makatulog. Hindi ko nainom ang gamot. Hirap akong huminga. Hindi rin hinugasan ni Estela ang paa ko. Ang lagkit at hindi komportable ng pakiramdam ng paa ko. Araw-araw pinapahira ni Estela ang balikat ko. Iyon lang ang paraan para makatulog ako. Aray, ang sakit. Estela. Bakit walang gumising sa amin? Mahuhuli na tayo sa eskwela. Ito. Kung hindi pa umuwi si Estela, hindi na talaga magpapatuloy ang pamilyang ito. Ikaw, dalhin mo na ang mga bata sa eskwela. Ako, magpapaskil ako ng patalastas. Kailangan nating hanapin si Estela ngayong araw. Lola na ang maghahatid sa inyo. Ano na problema, Tay? May nangyayari sa bahay. Sabihin mo kay Estela na magsumite ng kahilingan. Ayos lang. Kailangan pa naming pumunta ni Lily sa training ground. Anong kahilingan? Nawawala si Estela. Nawawala. Saan kaya siya pupunta? Papuntahin mo lang siya pabalik. Nagpaskil na ako, hindi siya matagpuan. Kung hindi natin mahanap si Estela ngayong araw, ang nanay mo at ako ay hindi na kayang pamahalaan ng sambahayang ito. Ethan, may problema ba sa bahay? Naghihintay sila sa atin sa training ground. Ethan, anong nangyayari? Wala. Hindi pupunta sa North City si Estela. Mali siguro ang hinala ko. Heto. Isa lang siyang may bahay. Hindi niya kayang iwan ang pamilya Santos. Kapag tapos na siyang mag-tantrums, kusa siyang uwi. Tara na, pumunta na tayo sa training ground. Nang makaalis ako kay Ethan at sa masikip na tahanan ng mga Johnson. Kahit pagkatapos ng 2 araw at gabi sa tren, pakiramdam ko ay sariwa at masaya ako. Estela. Estela. Victor, anong ginagawa mo rito? Estela. Estela. Si Ethan na naman. Estela. Hindi maganda ang pag-uugali ni na Ethan at Lily, ni hindi ka nga niya ituring bilang asawa. Makinig ka sa akin. Umalis ka sa mga Johnson. At palayain mo ang iyong sarili. Okay. Nakatira si Victor sa iisang compound ng mga Johnson. Anak siya ng isang commander ng military district. At siya lang ang nag-udyok sa akin na iwan ang impyernong pamilyang iyon. Narito ako para sunduin ka, syempre. Ako ngayon ay isang news anchor din sa TV station sa Baikeng. Magiging partner mo na ako mula ngayon. Anong pagkakataon?
Hoy, Liam. Hello. So, anong ginagawa ni Estela rito? Narito siya para mag-apply bilang news anchor. Maganda ang itsura ni Estela, natatangi ang boses. Masasabi kong malaki ang tsansa niya. Nag-a-apply si Estela bilang news anchor. Sigurado ba siyang talikuran ng mga Johnson? Hoy, Liam. Isali mo rin ako, ha? Seryoso ka? Hindi ba't laging gusto ng tatay mo na sumali ka sa TV station? Hindi ba't plano mong magnegosyo sa Timog? Anong nagbago sa isip mo? Oo. Nagbago ang isip ko. Tulungan mo ako. Estela, alam mo, hindi ito pagkakataon. Inaantay na kita. Estela, alam mo, hindi ito pagkakataon. Inaantay kita. Estela, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon sa pagpapalaki ng 2 anak at paglilibing sa mga magulang mo. At ano ang nakuha mo? Nagpakasal pa rin sina Ethan at Lily. Halimaw si Ethan. Sumama ka sa akin, ha? Hindi na babalik si Ethan. Hindi na rin babalik sina Leo at Ivy. Walang utang na loob ang mga yun. Doon ko lang naisip na ako'y napagtanto. Si Victor lang ang tao sa mundo na nagmamalasakit sa akin. Pero may malubha na akong sakit. Hindi ko siya pwedeng pabigatan yan. Tara na. Alam ko. Kakatakas mo lang sa impyerno ng mga santos at natatakot ka na magsimula ng bago. Ayos lang yan. Ako. Huwag kang magsalita. Hayaan mo na ang oras ang bahala. Okay. Tara na. Elvenet. Coronel Santos. Coronel Santos. Estela. Akin si Ethan. Oo, sige. Coronel Santos, may tawag para sa inyo. Urgent. Kasamang Ethan. Malala. Nasa ospital ang nanay mo. Malala na. Kailangan mong bumalik. Ngayon na. Sinabihan ni Estela si Ethan na bumalik. Imposible. Nasa ospital ang nanay ko. Nasaan si Estela? Paano niya inalagaan ang nanay ko? Malalaman mo yan pagbalik mo. Ethan. Paano bigla na lang napunta sa ospital ang nanay ko? Maliwanag na sinabi ng doktor, kung inom siya ng gamot ng tama sa oras, magiging stable ang kanyang kondisyon. Estela, hindi man lang kayang gawin ang simpleng bagay na ito. Estela, hintayin mo lang ako pagbalik ko. Maghihiwalay na tayo. May sakit ng malubha ang nanay ko at nasa ospital. Kailangan kong mag-ulat at umuwi kaagad. Nanay. Ethan. Paano ito nangyari? Nasaan si Estela? Paano kanya inalagaan? Ethan. Nandito ka na rin sa wakas. Hindi maganda ang lagay ni nanay. Nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang sakit mo. Dapat ba'y kontrolado ito sa pamamagitan ng gamot? Bakit bigla na lang lumala? Hindi lang siya uminom ng gamot sa tamang oras. Ilang araw nang hindi umiinom ng gamot ang matandang babae. Ang pamilya ninyo, hindi man lang nag-aalaga sa matatanda. Nasaan si Estela? Ganito nakasakit ang nanay ko, at wala man lang siya rito sa ospital. Hahanapin ko siya ngayon din. Ethan. Ethan. Estela, lumabas ka riyan. Ganito nakasakit ang nanay ko, at wala ka sa ospital para alagaan siya. Ano ba ang gusto mong gawin? Anong ulam natin? Ayoko na naman ng tirang pagkain. Estela, Tatay, nakauwi ka na. Umalis na si nanay, tatay. bakit niya kayo iiwan? Nasaan na siya? Nasa ospital si Lola. Bakit hindi ko siya nakikita? Ang kapal mo namang magtanong. 2 linggo na ang nakalipas. Tumawag ako at ipinaliwanag ang lahat sa'yo. Noon pa, bakit hindi ka bumalik para hanapin si Estela? Hindi ka na ba talaga babalik?
Tatay, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari sa bahay? Buksan mo ang TV, saka mo malalaman. Anong kinalaman ng AC? Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating balita ngayong gabi. Kumusta, mga minamahal na manonood? Maligayang pagdating sa news broadcast ngayong gabi. Ako ang inyong host, si Estela. Siya. Iyon. Si Estela. Impossible yon. Si Estela, isang housewife lang siya. Ito lang ba ang ginagawa mo araw-araw? Ethan, malapit nang maluto ang hapunan. Ito si Estela. Si Estela na palaging nagtatrabaho ng mabuti para sa mga Johnson. Siya at ang babaeng iyon, na ginugol ang kalahati ng kanyang buhay sa kusina, ay iisang tao. Daddy, ayaw na namin kay Mommy. Pwede bang si Tita Reyes na lang ang maging mommy ko? Oh, Estela, paano kung naging news anchor ka? Anong kinalaman noon? Ayaw mo na nga sa sarili mong mga anak. Estela. Siya nga ay naging isang news anchor. Ethan. Pero kahit ganun, hindi niya basta-basta pwedeng pabayaan ang pamilya. Kailangan siya ng mga matatanda at mga bata. Ang daming nangyayari sa bahay. Hindi ba niya makita kung ano ang mas importante? Noong unang umalis si Estela, galit na galit kami ng asawa ko. Ang tagal na inalagaan siya ng pamilya Santos. Pinakasalan pa nga namin siya kay Ethan. Pero asawa siya ng koronel. Isang bagay na pangarap lang ng marami. Pero nitong mga araw na ito, nang wala siya, kami ng nanay mo ang nagpapatakbo ng bahay. At naiintindihan na namin kung gaano kapagod si Estela. Ibang-iba na siya ngayon. Nang makita ko siyang napakasaya at matagumpay, napagtanto ko na, ang pamilyang ito ay, masyadong pinigilan siya. Mga bata, kumain na kayo. Kailangan nyo pang pumasok sa hapon. Dad, pinapakain mo ito kina Ivy at Leo. Mga bata pa sila, kailangan nila ng mas masustansyang pagkain. Dati, si Estela ang gumagawa ng lahat ng pagkain. Nagtatrabaho siya, at sabay na nag-aalaga ng bahay. Lahat ng kinikita niya, napupunta sa pamilya. Pero ikaw, hindi ka man lang nagbigay ng kahit sentimo sa pamilya. At naghahanap ka pa ng mali sa lahat. Totoo, wala akong naibigay na pera sa pamilya. Ang allowance ko, napupunta lahat. Sa mga date ko kasama si Lily, hindi ko inakala na magkukulang ng pera ang pamilya. Ethan, ilalabas ko ang mga bata para kumain. Ikaw at ang tatay mo, pumunta kayo sa ospital para bisitahin ang nanay mo. Kaya ko ang mga bagay-bagay dito. Buti na lang at nandyan ka. Sige, sayo na ito. Walang dapat ipag-alala dito. Mahigit 10 taon nang nag-aalaga ng pamilyang ito si Estela. Nasabi mo na ba kahit minsan ang salamat sa kanya? Walang problema. Maasikaso mo na ang mga dapat mong gawin. Ayos! Ilalabas kami ni Tita Reyes para kumain. Tita Reyes, gusto mo bang maging nanay namin? Maayos ang kondisyon ng matandang pasyente. Pero kailangan talagang inumin ng tama ang gamot. Kung may mangyari ulit, magkakaproblema talaga. Salamat, Doc. Ethan, Hoy, Nay. nanaginip ako. Napanaginipan kong ikaw. Dahil kay Lily. Iniwan mo si Estela. Ito ang nararapat sa amin. Karapat-dapat ito sa atin. Tayo mismo ang may kagagawan nito. Ethan, pakiusap, kunin mo si Estela. Napakabait na bata niya.
sa lahat ng mga taon. Siya ang nag-alaga sa atin. At hindi siya nagreklamo. Hindi mabubuhay ang pamilyang ito nang wala si Estela. Hanapin mo siya. Pumayag siyang bumalik. Hindi pa nga kayo diborsyado. Ano man ang mangyari, asawa mo pa rin siya. Estela, lumabas ka riyan. Sobrang sakit ng nanay ko at wala ka sa ospital kasama niya. Ano ba ang iniisip mo? Kalahating buwan pa lang nawawala si Estela at gulo-gulo na ang bahay. Ma, kukunin ko siya ngayon din. Hoy, Hindi. Ayaw naming bumalik siya. Daddy, pwede bang manatili si Tita Reyes sa atin? Napakabait sa atin ni Tita Reyes. Kayang-kaya niya ang lahat. Pwede ba siyang maging ating bagong nanay? Bakit wala kayo sa eskwela? akala ko, dahil nasa ospital ang nanay ninyo, mahalaga na dalhin ang mga bata para makita siya. Kaya pina-excuse ko sila sa klase. Ako na ang bahala rito. Walang problema. Hindi man lang siya nakatapos ng elementarya, buhay niya, nasa kusina lang siya. Magkasama kaming lumaki ni Lily. Pareho kaming nag-aral sa military academy, kayang-kaya niya ang lahat, napakabait at maalalahanin pa niya. Ethan. Lily. Salamat, na-appreciate ko yan. Ipapaalam ko sa unit ko. Yehey! Yehey! Si Tita Reyes na ang bagong nanay natin. Ethan, tungkol sa isla. Pupunta ka pa rin ba? Na-assign ako sa West District. Basta makasabay ako sa training. Ang slot para sa isla sa susunod na taon ay akin pa rin. Basta gumaling si Tita Reyes, ayos lang ang lahat. Yun na lang siguro ang magagawa natin. Sabi ng doktor, hindi dapat maputol ang gamot ng nanay ko. Huwag kang mag-alala, Ethan. Doktor din ako, syempre alam ko yan. Kaya makakapag-train ako sa West District nang walang iniisip. Babalik ako kapag break. Pasensya na at iwan ko sa iyo ang lahat ng trabaho. Umalis ka na lang. Huwag mong isipin yan. Anong ginagawa mo? Yan ang study schedule ni Estela para sa mga bata. Oh, ano ba? Tito Santos, tingnan mo ito. Anong klaseng study schedule ito? Puno mula umaga hanggang gabi. Parang, pinapahirapan ang mga bata. Anong panahon na? Sa ibang bansa, joyful education ang focus. Kung walang saya, paano magiging maganda ang pag-aaral? Pero, sa pagtuturo ni Estela, ang dalawang bata, laging magaling ang grado. Tay, graduate ng kolehiyo si Lily. Paano siya maihahambing kay Estela na hindi man lang nakapagtapos ng elementarya? Makinig ka na lang kay Lily. Mas alam niya yan. Lolo, araw-araw pinapagawa ko ng takdang aral ni nanay. Pagod na ako. Pinag-aaral din niya ako ng pananahi. Natusok ang mga daliri ko ng karayom ng ilang beses na. Ang sakit talaga. Paano pinapalaki ni Estela ang mga batang ito? Nang ganito, ina ba talaga siya? Child abuse ito. Iyon ang recovery chart na ginawa ni Estela para sa amin. Bakit mo pinunit? Kung susundin nila itong chart, kailan pa kaya gagaling? Si nanay at si tatay. Pero, palagi namang ganoon ang ginagawa ni Estela. Lagi naman kaming nasa mabuting kalagayan. Araw-araw akong hinihilot ni Estela. Hindi na masakit ang balikat ko. Mabuti rin ang tulog ko. Nanay, tatay. Doktor si Lily. Mas maganda yon kaysa sa mga narinig lang ni Estela.
Buti na lang at nandito si Lily. Estela, dahan-dahan kong buburahin ang bawat bakas mo sa bahay na ito. Aalis na ako. Ethan, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang pamilyang ito. Talagang hindi ako magiging katulad ni Estela, isang pabigat sa iyo. Posible ba talaga to para sa isang tao? Hindi ko alam kung paano ito tiniis ni Estela ng mahigit 10 taon. Ang pag-aalaga ng pamilya, ganoon ba talaga kahirap? Lily. Halika, masahihin mo ang balikat ko. Masakit na buong gabi. Ni hindi ko pa nga naimasahe ang sarili kong tatay. Ang matandang ito, inautosan ako. Karapat dapat sa kanya kung masakit. Lily. Handa na ba ang gamot ko? Walang oras. Gawin mo na lang. Tita Reyes, pwede mo ba akong ayusan ng buhok? Hindi ko kaya mag-isa. Pinagtatawanan ako ng mga bata at tinatawag na maliit na ligaw na bata. Bakit ba ang pamilyang ito ay ang daming hinihingi? Nakakainis. Tita Reyes, gusto ko ng karne. Nung nandito pa si nanay, may karne kami sa bawat pagkain. Kain, kain, kain. Yan na lang ba iniisip mo? Hindi mo ba alam na nagkakahalaga ang pagbili ng karne? Lily, paano mo nakakausap ang bata ng ganyan? Hindi naman siya mali. Noong nandito pa si Estela, talagang may karne kami sa bawat pagkain. Hindi mo gagawin ang gamot ko. Hindi mo pinapansin ang pananakit ng balikat ng tiyo mo. Sige. Pero hiniling lang naman ni Ivy na ayusan mo ang buhok niya. Ganoon ba kahirap? Sa tingin ko, nagkukunwari ka lang. At tiwala na tiwala sa iyo si Ethan. Eh ano naman, kailangan niyo pa rin ako ngayon, di ba? Kung kayo ay napakagaling, hanapin niyo si Estela at ibalik siya. Pagkatapos kong lumipat sa lungsod, hindi na ako kailangang gumising bago pa mag-umaga para magluto at magsaing ng gamot. Sa halip, si Victor ang naghahanda para sa akin ng masustansya at masustansyang almusal sa umagang umaga. Saupo ka. Heto na. Kain na, kain na. Estela, isa na namang bouquet mula kay Victor, ha? Araw-araw, binibigyan ako ni Victor ng isang baukwet ng mga bulaklak. Sabi niya, ang mga bulaklak ay nakakapagpasaya ng iyong buong araw. Estela, Late na talaga ang news program ko. Pero araw-araw, siya, naghihintay sa akin para sabay kaming umuwi. pasok ka. Tara na, oras na para umuwi. Kahit umulan o umaraw. Ang mga taon ng sobrang trabaho ko sa Johnson's. Nakasama talaga sa kalusugan ko. Kaya gumawa si Victor ng exercise plan para sa akin. Kasama ko siyang tumatakbo gabi-gabi. Hindi ko namalayan. Na-inspire ako sa kanya. At naantig sa kanyang dedikasyon. Victor, hindi ko kaya. Hindi na ako makakatakbo.
Nako, bakit hindi pa sila nakakauwi? Nanay, tatay. Ito siguro si Estela. Ay nako. Ang ganda-ganda niya. Kumusta po, tito, tita? Oh, kumusta? Kumusta? Hiha, tungkol naman, sa kasal ninyo ng aming anak na si Victor, hindi ba dapat mag-set na tayo ng petsa? Eksakto. Kapag mas maaga kayong ikinasal, mas maaga kayong magkakaanak. Malakas pa naman kami ng tita mo. Matutulungan namin kayong mag-alaga ng mga bata. Itong dalagita ay masipag, mabait ang ugali, at bagay na bagay sa anak namin. Anong panahon na, ginagawa pa rin ang ganitong kalokohan? Nanay, tatay, handa na ang hapunan. Sa nakaraang buhay ko, nasayang ang pagkakataon ko kay Victor. Sa buhay na ito, isinuko niya ang negosyo para sa akin. Bagamat hindi pa kami matagal na magkasama, malinaw kong nararamdaman ang kanyang katapatan. Kahit anong desisyon ninyo, ayos lang sa akin. Ayos. Ayos na ayos. Pinapanood ka ng lahat. Anak, napagkasunduan na namin ang petsa. Ang 12 ngayong buwan ay perpekto. Oo, ang 12. Halika, umupo ka. Napakamahal naman po nito. Ito ay mana mula sa mga nakaraang henerasyon ng pamilya. Ito ay ipinapamana lamang sa mga manugang na babae. Suotin mo na lang. Tingnan mo, mga hakaw, singsing, at lahat ng iba pang mga alahas na ito. Inihanda ko ang lahat ng ito para sa iyo ng maaga. At saka, nagpasadya ako ng ilang mga damit para sa iyo. Matatapos ang mga iyon sa ilang araw. Ito ay mula sa amin ng tiyahin mo. Huwag mong tatanggihan ito. Ethan, bukas ikakasal ka na kay Estela. May nabili ka bang alahas para sa kanya? Ma, okay lang. Magiging nobya ka na. Hindi pwedeng wala kang alahas. Magkano? 2 piso. Tara na. Anak, bakit ka umiiyak? Hindi mo ba ito gusto? Masaya lang ako. Oy, mahal. Hindi ba may gagawin ka raw? Ay, oo nga, oo nga. Oo, mayroon nga. Tara na. Huwag na kayong maghatid. Umupo ka na, mahal. Victor. Sampung araw na lang. Sa tingin mo, masyadong maaga rin ba? Malaking bagay ang magpakasal. Hindi sa masyadong maaga sa tingin ko. Kundi hindi pa ito sapat na maaga. Gusto ko ngayon na sana ikasal tayo.
Ethan, sa susunod na linggo na ang kasal natin. Hindi ko kailangang paalalahanan mo ako. Ako. 10 taon kitang hinintay. Kahit na ilang araw lang naman yun. Pero natatakot ako baka may mangyaring masama. At natatakot ako sa mga Johnson. Huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa mga Johnson, hindi na ako babalik doon kailanman. Noon, napakarami mong ibinigay sa mga Johnson. Pero sa hinaharap, turno ko nang magmahal sa'yo. Anong problema? Namimiss ko si Mama. Hindi naman tayo sinasaktan ni Mama dati o sinisigawan. Hindi naman mabait si Tita Reyes. Hanapin natin si Mama. Oh, ayaw na natin kay Tita Reyes. Tita, alam mo ba kung paano pumunta sa North City TV station? Si Lily, puro itsura lang siya, walang laman. Wala siyang alam kung paano mag-alaga ng mga bata. Sila ay sinusubukang hanapin si Estela. Malayo talaga ang basing. Inaabot ng ilang araw para makarating doon sa tren. Kung namimiss mo ang nanay mo, hingin mo lang sa tatay mo na dalhin ka. Okay, umuwi ka na ngayon. Sige na. Gusto naming 2 tiket papuntang North City, pakiusap. Sige. Isang tiket papuntang island, pakiusap. Leo, natatakot ako. Huwag kang matakot, Ivy. Makikita natin si nanay sa madaling panahon. Oo, nanay. Namimiss ko si nanay. Anong saklap? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit kong napanaginipan ng parehong panaginip. Napanaginipan kong hindi umalis si Estela. Masyado siyang nagpakahirap, inaalagaan kami. At pinalaki ang mga bata. Pero pagkatapos, si Ethan ay bumalik mula sa isla. At basta na lang, napangasawa si Lily. Si Estela ay napunta sa masakit na buhay. Ngayon, wala na siya. Siguro ito ang kapalaran natin. Napanaginipan ko rin yun. Huwag na nating gambling si Estela. Maayos na ang buhay niya ngayon. Ito ba ang mga Johnson? Bakit hindi pumasok sina Leo at Ivy sa paaralan? Ano? Anong nangyari? Nawawala sina Leo at Ivy. Bilasin mo, tawagan mo si Ethan. Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Nanay, tatay, nakita na ba niyo sina Leo at Ivy? Tanungin mo ang iyong minamahal na kasamahan. Si Lily ang pumunta. Ethan, wala akong alam.
Narinig ko lang na nawawala sila. Hindi mo ba sila dinala sa paralan? Natutulog siya. Ethan, kanina, tinanong ako ng mga bata kung paano pumunta sa North City TV station. Naisip ko, baka pinuntahan nila si Estela. Hanapin si Estela. Bakit nila hahanapin si Estela? Namimiss nila ang kanilang ina. Bilisan mo, pumunta ka sa North City. CJ. Leo. Ivy. Halika rito, hayaan mong tignan ka ng iyong lola. Halika na. Coronel Santos, paano mo hinayaan na mag-isa lang sa tren? Ang dalawang bata. Buti na lang at nakita ko sila kaagad. Paano kung may nangyari sa kanila? Ano na lang ang gagawin natin? Maraming salamat po. Salamat po. Salamat. Kayong dalawa, ano ba ang iniisip niyo? Namimiss namin si nanay. Wala rito si nanay. Wala kaming makain. Ang kalagayan ni lolo at lola ay lalong lumalala. Tatay, ayoko kay Tita Reyes. Gusto ko si nanay. Kailan ba ako nagkulang sa pagkain ninyo? Paano naman magsinungaling ang isang bata? Ethan, ang mahalaga ay ligtas na nakauwi ang mga bata. Mula ngayon, ako na ang bahala sa kanila. Nanay, tatay. Habang wala ako, paano kayo inalagaan ni Lily? Ang kalagayan nyo, bakit lalong lumalala? Huwag mong sabihin, hindi niya inayos ang gamot ninyo sa tamang oras. Hindi kayo binigyan ng masahe sa balikat. Huwag mo nang banggitin ang masahe sa balikat. Ang pag-aayos ng gamot ng nanay mo. Tignan mo na lang. Tanghali na nagigising araw-araw. Hindi naglalaba. Hindi nagpupunas ng sahig. Hindi marunong magluto ng maayos. Tungkol naman sa dalawang bata. Hindi niya pinapansin. Ang mga grado nila sa eskwela ay bumagsak na. Ngayon, muntik na niyang mawala ang dalawang bata. Tinatawag akong marumi ng mga bata sa eskwelahan. Sabi nila, baliw raw ako ng kaunti. Anong nangyayari? Sinuntok niya ako. Gusto ko ng karne tapos sinuntok niya ako. Nagtanong ako sa kanya ng math, tapos sinuntok niya ulit ako. Masamang tao si Tita Reyes. Tay, pwede mo bang ibalik si nanay sa bahay please? Nanay! Lily, binigyan mo sila ng panis na pagkain at sinuntok mo sila. Paano ka naging ganito kalupit? Ako, sobrang busy ako. Busy. Busy sa pagtulog hanggang tanghali. Ethan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala nang susunod. Lily, inilagay namin sa panganib ang buhay namin para iligtas ka dati. At ganito ang trato mo sa kanila. Hindi ka welcome sa tahanan ng mga Johnson. Umalis ka. Hahanapin ko si Estela at ibabalik siya. Kukunin mo si Estela. Ako. Magkasama tayong lumaki. Dahil lang hindi ako nag-alaga ng maayos sa kanila, iiwan mo na ako. Ano ba ang sobrang galing kay Estela? Handa na ang hapunan. Kahit papaano, hindi siya kasing lupit mo, kaya niyang alagaan ang matatanda at mga bata. Daddy, gusto ko si Mommy. Magpapakabait na kami mula ngayon. Daddy, babalik ba si Mommy? Huwag kang mag-alala. Hindi ka kailanman pababayaan ni Mommy. Mahal na mahal niya si Daddy. Tiyak na babalik siya. Estela, pupunta ako sa'yo. Hintayin mo ako.
Estela, nandito ako para iuwi ka. Hindi ka na magdurusang mag-isa sa North City. Ang singsig na ginto na ito. Magugustuhan mo ito. Ang araw na ikinasal kami ni Ethan. Malamig ang tingin ni Ethan sa mukha niya buong araw. Kahit ang seremonya ng kasal ay pilit ang dating. Anong problema? Masaya ako. Victor. Salamat. Huwag kang ganyan. Salamat. Sa pagpapakita sa akin kung gaano kaganda ang buhay. Yun lang? Isang salamat lang? Mahal kita. Halik, 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 halik. Yukod sa langit at lupa. Yukod sa inyong mga magulang. Yukod sa isa't isa. Hindi mo siya pwede pakasalan. Hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya. Paano nangyari ito? Nag-aasta lang si Estela. Bakit siya magpapakasal sa iba? Naghihintay sa'yo sa bahay sina nanay at tatay. Paulit-ulit na hinahanap ka ng mga bata. Ilang araw na akong nasa tren para sunduin ka. Ikaw, bakit ka magpapakasal sa iba? Ethan, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba natatakot na makita ito? Nang matamis mong alaala at magalit? Lily. Anong ginagawa mo? Hindi ko siya tinulak. Huwag mo nang isipin yun, Ethan. Aksidente lang yun. Hindi kasalanan ni Estela. Dalhin kita sa ospital. Mas mabuti isipin mo kung paano ka magsusorry. Umalis ka na. Estela, nagkamali ako noon. Bulag at tanga ako. Akala ko tunay na pag-ibig si Lily. Ngayon ko lang nakita kung sino talaga siya. Pinaalis ko na siya. Estela. Pasensya na. Perang pamilya, anong ginawa mo doon? Sabihin mo sa akin. Hindi ako. Nahanap ko na. Mali ang naalala ko. Ethan, anong ginagawa mo? Humingi ka ng tawad kay Estela. Lenny, Ang taong katulad ni Ethan ay hindi humihingi ng paumanhin. Ganoon ba? sinira ni Lily ang study plan na ginawa mo para sa mga bata. At ang rehab chart na ginawa mo para kina nanay at tatay. Sumumpa siya na kaya niyang alagaan ang mga matatanda at mga bata. Pero noong wala ako, hindi niya pinansin ang pamilya. Lalong lumala ang kalusugan ni nanay at tatay araw-araw. Sina Leo at Ivy ay pumapasok sa eskwela na marurumi ang damit araw-araw, kumain ng sirang pagkain. Mas malala pa, sinaktan pa ni Lily ang mga bata. Estela, malinaw na sa wakas ang nakikita ko. Matapos malaman ang lahat ng ito, sa wakas ay naintindihan ko na, hindi si Lily ang mahal ko, ikaw. Estela, sumama ka sa akin. Pakiusap. Mahal mo ako. Estela, mahal kita. Hindi mo naman talaga ako mahal. Naalala mo lang ako dahil nagkagulo ang pamilya Santos. Yun lang ang dahilan. Hindi totoo yan. Estela, makinig ka sa akin. Makinig saan? 10 taon.
Kahit anong gawin ko. Gaano ko inalagaan ang mga magulang mo at ang mga bata? Ethan, day off mo bukas. Maglibang tayo. Abala ako. Nakiusap pa nga ako ng buong pagpapakumbaba. Ethan, tulong. Ethan. Ang nakuha ko lang ay pagiging cold at sakit ng loob. Ethan, ngayon sasabihin mong mahal mo ako. Sobra na. Umalis ka. Umalis ka na. Estela, alam kong mali ako. Gugugulin ko ang natitira kong buhay para pagbayaran ito sa'yo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Bingi ka ba? Kailangan ba kitang paalisan? Estela, si Victor ay isang playboy lang. Wala siyang kwenta. Magiging miserable ang buhay kasama niya. Kahit gaano pa ito kasama. Hindi naman ito mas masahol kaysa buhay kasama ang mga Johnson. Victor, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hayaan mo na lang akong kunin si Estela. Hindi ako manunood na lang, habang ang sarili kong asawa ay itinatratong parang alipin. Asawa mo? Tama. Asawa ko siya. Estela Smith. Hayaan mong kunin ko si Estela. At kalimutan na natin ang nakaraan. Wala akong pakialam kung kalimutan mo ang nakaraan o hindi. Kaya determinado ka talagang hindi ako payagan. Nakunin si Estela, ganun ba? Tama. Asawa ko si Estela. At hindi ko hahayaang kunin siya ng isang dayuhan. Ginusto mo yan. Ethan, Gusto mo yan eh. Ethan. Sige, suntukin mo ako. Hayaan mong kunin ko si Estela. Ang pagkakataon kong mag-aral sa isla, ibibigay ko sa'yo. Mag-aral sa isla. Narinig ko. Kakaunti lang ang pwesto sa buong distrito militar. Base yun ng piling mga tauhan. Mag-aral ka roon ng ilang taon, pagbalik mo, diretsong taas ka agad. Isusuko ni Ethan ang pagkakataong ito, nang ganito lang. Talagang mahal na mahal niya yon. Eksakto. Kaya matokso si Victor. Estela, para sa'yo, kaya kong isuko ang magandang kinabukasan. Hindi mo ba nakikita yon? Sumama ka sa akin. Ayaw mo bang mag-aral sa isla? Una, wala akong interes na mag-aral pa. Wala talaga. Kahit gusto kong pumunta. Kukunin ko yon sa sarili kong pagsisikap. Lalabanan ko para makuha yon. Hindi ipagpapalit sa asawa ko. Asawa ko si Estela. Hindi isang bagay na ipagpapalit. Naiintindihan mo ba? Sigurado ka ba? Isang beses lang darating ang pagkakataong ito. Tama na. Si Estela ay ang manugang ng pamilya Miller. Paano mo naiisip na maaari mo siyang kunin? Tama. Napakabait na bata ni Estela. Hindi pinahalagahan ng pamilya Johnson, pero ang pamilya namin, ang magiging pinakamatibay niyang suporta. May tao. Alisin mo siya rito. Estela, huwag mong kakalimutan. Kung wala ang pamilya Santos, patay ka na. Napakabuti sa'yo ng mga magulang ko. Paano mo magagawang iwanan sila? Noon, sila ang nagligtas sa'yo, at hinayaan ka pang pakasalan ako. Ganito ba ang pagganti mo sa kanila?
Mabuti naman sa akin ang pamilya Santos. Pero ibig bang sabihin, kailangan kong manatili sa kanila at maging alipin mo habang buhay? Ethan, 10 taon na ang nakalipas. Hindi ba sapat iyon para mabayaran ang kabutihan ng pamilya mo? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagsabing mas gusto mo si Lily. Ngayon, ako naman ang umaalis para sa kanya. Hindi ka ba dapat masaya? Hindi ka naman sincero sa pagsasabi na gusto mo akong bumalik. Hindi mo rin naman ako mahal. Sa puso mo. Yaya lang ako. Pwede mo akong pagdudahan. Pero paano naman sina Leo at Ivy? Nang ipanganak mo si Leo, nahirapan ka sa panganganak at nawalan ng maraming dugo. Muntik ka nang mamatay. Nang magkasakit si Ivy, dinala mo siya sa ospital sa gitna ng malakas na ulan. 3 araw at gabi kang hindi natulog. Sarili mong laman at dugo sila. Itinuring mo sila na mas mahalaga pa kaysa sa sarili mong buhay. Paano mo magagawang iwanan sila? Muntik na akong mamatay nang ipanganak si Leo. Pinakamabuti ang pag-aalaga ko kay Ivy. At ano ang nakuha ko kapalit? Tita Reyes, napakagaling mong doktor. Marunong kang mag-Ingles at marunong kang mag-violin. Tita Reyes, magiging nanay mo ba kami? Pasok siya sa loob. Tulong. May naghimatay. Magkaroon ng mga anak na ganyan. Nakakadiri. Yung 2 batang iyon, magkamukha sila ni Ethan. Kung ako yun, ibabalik ko na lang sila sa sinapupunan. Ulitin mula sa simula. Estela, bata pa sila kaya. Hindi ba mas gusto nila si Lily? Hindi ba nila gusto si Lily? Na maging nanay nila? Kung gayon, ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Estela. Umalis ka. Huwag mo na akong muling makita. Estela. Estela, pakiusap, huwag kang magpakasal sa iba. Teka. Hindi pa tayo diborsyado. Mag-asawa pa rin tayo. Hindi ka maaaring pakasalan siya. Hindi nagdiborsyo sina Ethan at Estela. Imposible, kung hindi sila nagdiborsyo at nagpakasal ulit, hindi ba bigamiya yon? Eksakto. Ethan, dahil sa respeto sa iyong ama, pinagtiisan ko ang kalokohan mo, pero may hangganan din dapat. Umalis ka sa bahay namin. Umalis ka. Hindi lang ito gawa-gawa ko. Gusto mo ng ebidensya? Ito ang marriage certificate namin. Ito nga talaga ay marriage certificate. Tama, ito ang kay Ethan. Ito naman ang kay Estela, litrato nila, ang opisyal na selyo. Victor, ano ito? Victor, kami ni Estela ang legal na mag-asawa. Ang ginagawa mo ay krimen. Matagal ko nang alam na may gusto ka kay Estela. Pero dahil sa respeto kay Ginoong Garcia, hindi ko yon ikinagalit sa'yo. Ngayon, dahil pa rin kay Ginoong Garcia, hayaan mo akong kunin si Estela. Kung hindi, isasakdal kita. Masisira ang buhay mo, ang pamilya Garcia ay madadamay sa'yo. Estela, umuwi na tayo. Estela, uwi na tayo. Sinong nagsabing legal tayong ikinasal? Mas gugustuhin mo pang gumawa ng krimen, kaysa hayaan akong kunin si Estela. Hindi pa tayo diborsyado, iyan ang katotohanan. Mananatili kang manugang ng mga Johnson. Kailan ba ako naging manugang ng mga Johnson? Fake ang marriage certificate natin. Para lang mapatahan ang mga magulang natin. Hindi tayo legal na ikinasal kailanman. May pinapanta akong kaibigan mula sa Civil Affairs Bureau para patunayan ito. Peke ito. Peke pala talaga ang marriage certificate. Napakababa talaga ni Ethan. Niloko niya si Estela sa lahat ng mga taong iyon. Nag-alipin siya para sa mga Johnson, ni hindi man lang tunay na titulo. Ang taong katulad niya, karapat-dapat lamang na durugin. Eksakto. Estela, alam kong nagkamali ako, nagsisisi ako. Umalis ka na. Estela, huwag kang magpakasal sa kanya. Mahal. Pasensya na. Huwag mong sabihin yan. Wala kang ginawang mali. Kahit may ginawa ka man, asawa kita, hindi rin yun magiging mali. Umalis na ako sa ang pamilya Santos.
Wala nang bawian. Hindi na ako babalik sa impyernong iyon. Puntahan na lang ng basurang Ethan ang impyerno. Mahal, tiwala ka sa akin. Hindi siya makakagulo. Salamat. Ilan beses mo na ba akong pinasasalamatan? Kung talagang gustong magpasalamat, ipakita mo sa gawa. Anong klaseng gawa? Ngayong gabi ang ating wedding night. Gumawa na lang tayo ng baby. Hindi ka pa rin sumusuko? Wala akong ibang kahulugan dito. Kasama ko si Estela sa lahat ng mga taong ito. At hindi ko pa siya nabibigyan ng tamang regalo. Pwede mo bang ibigay ang singsing na ito sa kanya para sa akin? Salamat. Basura. Umupo ka. Saan ka galing? Wala, nagtatapon lang ng basura. Heto. Kain na tayo. Eldeneth. Mahal, may magandang balita ako. Ano yun? Ang Individual Excellence Award ng TV station. Lumabas na ang resulta. Ikaw, i-announce ito sa susunod na linggo. Hindi ba ikaw dapat ang outstanding individual? Akin ang sayo. Mahal, sasabihin ko sayo, lahat ng meron ako, sayo. Heto. Mahal. Isang buong linggo. Hindi ko man lang nakita si Estela. Kaya nga iniisip ko kung ngayon. Estela. Ito ang laging gusto mo. Ethan, gusto kong bumili ng kopya ng Maikling Kwento ni Gorky, gamit ang sarili kong sahod. Sahod mo, hindi ba pera ng mga Johnson yon? Maligayang bati sa iyong kasal, Estela. Maligayang bati. Salamat. Estela, mahigit isang buwan ka pa lang sa istasyon ng TV, at kinikilala ka na bilang isang natatanging empleyado. Magandang kinabukasan ang naghihintay sa'yo. Utang ko lahat ito sa gabay ng aking mga nakatatanda. Estela, asawa ka lang. Paano mo nagawa na makamit ang ganoong magandang resulta? Anong ginagawa mo dito? Estela, akin si Ethan. Hindi mo siya kukunin sa akin. Kung gayon, batiin ko kayong dalawa sa isang matagal at masayang pagsasama. Estela, Bitawan mo ako. umuwi ka na kasama ko. Naghihintay sa iyo ang mga bata at ang ating mga magulang. Bitawan mo ako. Lumayo ka sa asawa ko. O hindi ako mananagot sa susunod na mangyayari. Ayos ka lang ba? Kasamang Estela. Una, maligayang bati sa iyong kasal. At pangalawa, maligayang bati sa iyo sa pagiging natatanging empleyado. Salamat. Hindi siya karapat-dapat na matawag na natatanging empleyado. Hindi siya karapat-dapat sa Outstanding Employee Award. Hindi karapat-dapat si Estela. Ikaw ang karapat-dapat. Eksakto. Internal matter ito ng aming TV station. Wala kang karapatang magkomento. Hindi naman open house ngayon. Paano nakapasok ang dalawang ito? May tao ba dyan? Director, gusto kong maghain ng report. I-report mo sino? I-report ko si Estela dahil ninakaw niya ang exam paper ko. Doon siya nakapasa sa news anchor exam. Ninakaw ko ang exam paper mo. Hindi ba ganoon ang nangyari? Isa ka lang namang housewife. Hindi mo nga natapos ang elementarya. Paano siya makakapasa sa news anchor exam? Hindi natapos si Estela ang elementarya? Imposible. Wala siyang high school education. Hindi niya kayang isulat ang mga sagot. Graduate ako ng universidad. Hindi nga ako pumasa sa exam ngayong taon. Estela,
Haharapin mo ba ito? Hindi ka nga nakapag-middle school. Bakit hindi ako haharapin? Pero iyan lang ba ang ebidensya mo para akusahan ako ng plagiarism? Sa totoo lang, mga kasama, graduate ako ng military school. Nang mabalitaan kong naghahir ng anchors ang TV station, agad akong nag-apply, at naghanda ako ng maraming materyales. Pero kinopya niya lahat iyon. Hindi ko nga ininda iyon, pero ang isang bagay na hindi niya dapat ginawa, ay ninakaw ang exam paper ko habang nudge exam, at pinalitan ng pangalan para magdaya. Ebidensya? Si Ethan ang makakapagpatotoo para sa akin. Coronel Santos, totoo ba ito? Makakapagpatotoo ako. Kaya ko itong patunayan. Impostor ba ito? Hindi magsisinungaling si Coronel Santos tungkol dito. Malaking kasalanan iyan. Estela, huwag mo akong sisihin. Kailangan mo munang mawalan ng trabaho bago ka makauwi sa akin. Ako na ang bahala sa iyo mula ngayon. Ethan, talaga namang hindi ka nabigo na mawalan ako ng pag-asa sa iyo. Palaging napakabait ang iyong kasintahan noong bata pa. Ako? Lily, dahil nagpatala ka sa pagsusulit para sa host, dapat alam mong nahahati ito sa pagsusulit na nakasulat at interview. Ang iyong score sa interview ay akin din. Ang direktor na iyon mula sa interview ay matagal ng kasabwat mo. Estela, wala ka talagang hiya para sa isang trabaho. Ano ang sinabi mo? Chief ng istasyon. Nandoon pa dapat ang mga papel ng pagsusulit, di ba? May tao ba dyan? Pumunta sa mga archive at tingnan ng mga papel ng pagsusulit at tingnan ng sulat kamay. Sige. Direktor ng istasyon. Maayos ang papel ng pagsusulit ni Estela Ye. Hindi ka welcome sa Bike TV station. Lumabas ka. Bitawan mo ako. Tara na, tara na, Bitawan mo ako. tara na, tara na, tara na. Estela, Estela, anong nangyari? Okay lang ako, medyo masama lang ang pakiramdam. Siguradong dahil sa dalawang yun, nakakadiri sila, kaya nahilo ka. Estela, isasama kita sa klinika. Bawal ang mga lalaki dito. Ethan Johnsons. Estela, hindi ko sinasadya na tulungan si Lily para idaan ka sa kaso. Bakit hindi mo makita na sinusubukan kitang protektahan? ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ninakaw mo si Estela sa akin. Ikaw ang nagpahirap kay Estela ng mahigit 1 dekada. Ginawa mong impyerno ang buhay niya. At hanggang ngayon, binabagabag mo pa rin siya. Muli, dahil sa iyo, nagtulungan kayo ni Lily para idaan siya sa kaso. Kung may mangyari man kay Estela, mabubuhay ka ng may bayad. Hindi mo ako kayang talunin. Galit lang sa akin si Estela. Kapag humupa na ang galit niya, babalik siya sa akin. Sina Leo at Ivy, sila ang mga anak ko kay Estela. Naghihintay sila sa bahay para sa nanay nila. Wala kang anak, wala kang ideya kung ano ang samahan ng magulang at anak. Anong meron ka para makipagkumpetensya sa akin? Isang marriage certificate. Magnanakaw ka lang. Ninakaw mo lang si Estela ng pansamantala, pero hindi mo kailanman mananakaw ang puso niya. Si Estela ay akin. Ikaw, Akin to. ikaw, Victor. Doktor, kamusta ang asawa ko? Maligayang bati. Buntis si Estela. Buntis? Ang galing naman. Pumasok na si Estela sa studio. Sabi niya huwag kang mag-alala. Sige. Ethan, layuan mo si Estela mula ngayon. Naririnig mo ba ako? Kailangan mo muna akong patayin. Kung hindi, balang araw. Kukunin ko si Estela mula sa'yo. Buntis si Estela. Hindi stable ang pagbubuntis. Hindi siya dapat ma-stress. Naiintindihan mo ba? Buntis. Sino-sino ang buntis? Buntis si Estela. Akin yon. Hindi. Hindi. Ethan,
Ano yon? Ako. Buntis ako. So buntis siya. Ano nung malaking bagay? Bakit hindi mo pinahalagahan siya? Bakit? Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Akala ko mahal na mahal niya ako. Akala ko galit lang siya. Akala ko kung ngitian ko lang siya, babalik siya sa akin. Pero, ayaw na niya talaga sa akin. Ayaw na rin niya sa anak namin. Estela, pasensya na. Mahal, mag-ingat ka, ha? Masyado ka nang maingat. Sabi ng doktor, stable na ang pagbubuntis ko. Kailangan pa ring mag-ingat. Kahit hindi ka maniwala sa doktor, dapat maniwala ka sa sarili mo. Dahil sa pag-aalaga mo sa akin. Napakaganda ng kondisyon ko. Estela, paano ka nagkakalakas ng loob na maging masaya? Samantalang ako ay hindi na kailangan. At kinamumuhian ng lahat. Banggin mo siya. Okay ka lang? Okay ka? Estela, Mahal, sabi ng doktor, perpektong malusog ang baby natin. Mabuti naman. Nahuli na yung driver na bumangga sa'yo. Si Lily ang nag-utos sa kanya. Si Lily. Oo, si Lily. Nahuli din. At si Ethan. Nabali ang binti niya. huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para istorbohin ka. Nandito ako para magpaalam. Na-terminate na ako. Sa susunod na buwan, isasama ko na ang mga magulang at mga anak ko sa probinsya. Gusto kong maging guro sa isang paaralan sa kanayunan. Estela, maniwala ka man o hindi, gusto kong sabihin na pasensya na. Hinihiling ko ang kaligayahan niyong dalawa. Uwi na tayo. Mahal, tingnan mo ang anak natin, ang ganda-ganda. Kamukha mo talaga siya. Mahal. Mahal kita. Mahal, ang pagkakaroon mo at ng anak natin, ang pinakamalaking ligaya sa buhay ko.